suicidal ko ato nga time, pero kuan din ako nga sa bata. Ang wife sa lalaki ang nagkuan sa kuha. Siya man ang nakadakop. Problema sa kaminyuon. Mao kini karon ang gipakonsulta sa 29 anyos nga bana nga si John ug dunay usa ka anak dihang mitambong sa free legal consultation sa barangay Conel. Ang asawa matud pa niini nagbinuang kaniya ug buot niyang pasakaan og kaso. Human nga mapamatud-an ang third party sa katrabaho sa usa ka mall sa Jensen, napugos kini og hawa sa trabaho ug mi-abroad aron nga manarbaho. Tapos na kuan kog information sa iya kung unsay dapat buhaton, unsay mga process basta mapriso siya. Ari magfile ko katong kuan ako nya, tapos tong mga proof nga nag-cheat siya o mga witness. Sulod sa unom ka tuig nga kaminyuon, nakamatikod na matud pa si John sa asawa nga milahi na ang tinagdan sa bana matag uli niini gikan sa trabaho. Sa pakiginabi kang Attorney Vine Hautea sa susamang mga kaso, ang unang laka nga angayng buhaton mao ang pagprepara sa affidavit of complaint. In cases of filing criminal complaints for adultery, the first step you have to do is to, of course, prepare the complaint affidavit. Sa Tagalog, no, parang salaysay na din ng complainant. Considering na he has a witness, he also has to prepare yung affidavit ng witness niya. So these documents has to be attached doon sa complaint affidavit. Kinahanglan matud pang mupasaka og criminal case si John ngadto sa iyang asawa. Ikaduha, hulaton nga i-grant og ipagawas ang resolusyon sa Office of the Prosecutor. Human niini ipaabot sa korte. Ugaling dunay makit-ang probable cause ang judge, diha na mo issue og warrant of arrest sa ginareklamong asawa. Sa kaso nila John, ang asawa naa sa laing nasod ug mahumanay ang kontrata bulan sa Hunyo tuig 2024. Apan ang nakanindot kung naka-file na og criminal case bato kaniya, mamahimong mo intervene ang Overseas Workers Welfare Administration kun owa sa maong problema ug posible pang ma-deport sa nasod nga iyang gikabutngan. That will depend on when he will file the criminal complaint. So if he files the criminal complaint while his wife is here, he can state na yung residence ng wife niya here in the Philippines. When it comes naman to, say for example, nasa ibang bansa, summons can also be made through publication, but with approval of the court. You just have to state that this person is not staying here in the Philippines. Dili. Pero ako adyo ni siyang i-push na para makuha na unsay para sa iya hapot nga dapat mapriso gid siya kay makabiktima unsay kasal gud mi. Kauban ang Integrated Bar of the Philippines SOCGEN Chapter. Malampusong gipahigayon ang libreng konsultasyon alang sa mga taga-barangay Conel. Sa datos sa lupong tagapamayapa, sukad Enero hangtod sa kasamtangang bulan ning tuig 2023, 121 ka mga kaso na ang ilang nadawatan sa barangay lakip ang mga reklamo bahin sa land conflict, physical assault ug oral defamation. Ang demand for payment ang nagunang problema nga ilang nadawat. Ikaduha, ang physical assault ug ikatulo, ang land conflict. Sa barangay level, gipaning kamuta na matud pa nilang masulbad ang mga problema sa mga residente aron dili na muabot sa kasuhanay. Bisan pa man niini, mapasalamaton ang pipila ka mga residente sa naangkon nga libreng konsultasyon. Sa mga kabrigada nato nga wala nakasalmot sa maong free legal consultation sa Barangay Conel, pwede usab kamo nga personal nga mudangop sa buhatan sa IBP ug abri ang ilang opisina aron libre usab nga maka-access sa ilang free legal service. Basta doon saktong mga rekisitos nga makita karon sa inyong mga TV screens. Lauman pa nga muduaw ang Brigada News TV sa mga barangay sa General Santos aron padayong makaserbisyo kauban ang Integrated Bar of the Philippines SOCGEN Chapter ug ang IBP SOCGEN Lady Lawyers Circle karong November 24 sa Barangay Hall sa Barangay Sinawal. In the heart of changing lives, kini si Brigada Hannah Perez para sa Brigada News Jensen, Brigada News.